Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human, a trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award, headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Isang magandang umaga po mga kamanggagawa. Martes na naman po at unang Martes ng Marso na po. Kaya magsama-sama ulit tayo sa programang hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Ako po, Dole sa AFP Radio. Ako po ang inyong lingkod, Carla Malabat. Ako naman po si Tim Veras. Hatid namin ang isang oras talakayan ng mga napapanahong balita at mga mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Umati muna tayo, Sir Team, sa ating mga kamanggagawa. Good morning po sa mga nakatutok sa atin via the Armed Forces Radio Channel, DWWD, 1134 kHz. At syempre, mapapanood nyo rin po kami via live stream. Ayan, punta lang po kayo sa aming Facebook pages, punta lang sa Department of Labor and Employment, pati na rin sa AFP Radio, DWWD, official Facebook page. Kaya i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, magandang umaga po sa ating mga kamanggagawa at syempre pati na rin sa ating mga namumuhunan. Ayan, na parati pong nakikinig sa ating programa. Magandang umaga din, partner. Ganda. Yes, and of course, sabi ko nga kanina, partner, unang Martes ng Marso ngayon. At syempre, kapag Marso, meron tayong ginugunita, di ba, partner? Tama, partner, dahil Marso nga ngayon, sineselebrate natin ang Pandaigdigang Women's Month at dito sa ating bansa, every March 8 yan, partner. Yes. At inumpisahan na natin yan kahapon dito sa Dole at nagkaroon tayo ng maraming activities, part. Yes, at hindi lang dito yan sa Central Office, partner. Sa buong rehiyon, sa mga rehiyon, yan, buong bansa yung ating selebrasyon na yan. At kahapon nga, nakasama natin sila no, doon sa ating flag raising ceremony na nagkaroon tayo ng mga iba't ibang activities. At yung detalye, partner, nung mga iba't ibang activities na yan, yan yung pag-uusapan natin, no? Maya-maya lamang dahil kasama natin, walang iba po mamaya ang Bureau of Workers with Special Concerns Director Lailani M. Reynoso. Pero bago po yan, mag-good news muna tayo. Good news mga kamanggagawa, usaping job fair. Pakinggan natin ang balita mula kay Carl Santiago. Mahigit 2,400 hired on the spot sa January job fairs. Mahigit 2,400 ang mga Pilipinong nakahanap agad ng trabaho sa pamamagitan ng mga job fair na isinagawa ng DOLE sa iba't ibang rehiyon nitong nakaraang Enero. Ayon sa paunang datos mula sa Bureau of Local Employment, nangunguna ang NCR na may mahigit 1,100 katao na na-hire on the spot mula sa 10 job fair. Sinundan ito ng Ilocos Region na may mahigit 300 na-hire at Western Visayas at Zamboanga Peninsula na parehong may mahigit 180 na na-hire. Mahigit 100 naman ang nakahanap agad ng trabaho sa gitnang Luzon at Cebu. Ipagpapatuloy naman ng DOLE ang buwan ng job fair ngayong taon upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino na makahanap ng trabaho. Yan, partner, yung job fair nga, tuloy-tuloy yan. Yes, oo. At syempre, ngayon, March na naman. So, titingnan natin, mag-look back na tayo kung alan yung February, yan ang ire-report naman natin sa ating mga kamanggagawa. Pero bago yan, pakinggan muna natin, balitang child labor naman po. Paano natin ini-eliminate yung child labor? Mula yan kay Denzel Sandigan. DOLE, mas pinaigting ang kampanya laban sa child labor. Mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor ngayong Enero sa pamamagitan ng information drive at tulong pangkabuhayan para sa mga bata at kanilang pamilya. Sa Cordillera, nagsagawa ang DOLE ng mga talakayan sa paaralan tungkol sa child labor at karapatan ng kabataan, habang ang mga magulang ay tinuruan ng financial literacy at mga posibleng pagkakakitaan. Naghatid din ng tulong ang DOLE sa iba't ibang lugar, kabilang ang pamamahagi ng food packs at school kits sa Laguna at Ifugao, pagbibigay ng kabuhayan sa Benguet at livelihood starter kits para sa halos 70 magulang sa Davao. Mayroon ding payout sa ilalim ng tupad kung saan nasa 200 magulang at guardian ang nabigyan ng sahod matapos ang 10 araw na community work. Ayon sa DOLE, tuloy-tuloy ang kanilang mga hakbang upang tuluyang mailayo ang mga bata sa child labor sa pamamagitan ng kaalaman, proteksyon at sapat na kabuhayan para sa kanilang mga pamilya.
Mapunta naman tayo sa usaping digitalization ng ating mga serbisyo. Pakinggan natin yan mula kay Gassel May. Cashless allowance system inilunsad ng TESDA at Land Bank. Opisyal nang inilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority at Land Bank of the Philippines ang cashless system para sa allowance ng mga TESDA scholar nitong ika-24 ng Pebrero. Sa bagong sistema, direktang ipinapasok sa Land Bank piso accounts ng mga scholar ang kanilang allowance at training support. Wala ring maintaining balance ang account, kaya mas madali ang access sa bangko at online banking. Ayon kay TESDA Secretary Jose Francisco Benitez, malaking tulong ito sa mga mag-aaral dahil mas mabilis at mas ligtas ang pagkuha ng allowance at makakaiwas din sa ghost students at katiwalian. Nilagdaan ng TESDA at Land Bank ang kasunduan upang maipatupad ang cashless payout para sa mahigit 300,000 scholars sa buong bansa. Bago nito, una nang inilunsad ng TESDA ang Skills Passport, isang kauna-unahang all-in-one app na nagsisilbing digital ID at skills portfolio ng mga learner. Dito ligtas na nakikita at namamanage ang kanilang mga kasanayan at mga sertipikasyon. Pakinggan naman natin ang good news mula naman po sa Calabarzon. Info Services Caravan versus Child Labor sa Calabarzon. Isinagawa ng Dole Calabarzon ang Information and Services Caravan on Child Labor Prevention and Elimination nitong ika-20 ng Pebrero sa Lipa City. Ito'y bilang paggunita sa ikalawang anibersaryo ng ratifikasyon ng ILO Convention 190. Dito nagsama-sama sa isang lugar ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na opisyal, magulang at kabataan upang palakasin ang kanilang kaalaman at sama-samang pagkilos laban sa child labor. Bukod sa impormasyon, naghatid din ng libreng serbisyong medikal at dental, skills demonstration ng TESDA at on-site assistance mula sa DOLE, SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Isa sa mga tampok na aktibidad ang pamamahagi ng regalo sa pamamagitan ng Project Angel Tea na nagbigay saya sa may 100 bata. Layunin ng caravan na pagsamahin ng advokasya at aktwal na tulong para sa mga pamilya tungo sa isang child labor-free Philippines. Isa pang good news mula naman sa rehiyon ng Kabikulan, hatid yan muli ni Carl Santiago. Junk shop workers nakakuha ng 86,000 claims via SENA. Sa tulong ng Dole, nakuha ng 4 na junk shop workers sa Sorsogon City ang mahigit 86,000 pisong sahod at benepisyo sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Saklaw nito ang kulang at hindi nabayarang minimum wage, overtime pay, holiday pay, service incentive leave at 13th month pay ng mga nasabing manggagawa. Ayon sa Dole, mabilis na naresolba ang usapin sa ilalim ng SENA nang hindi na umabot sa mahabang kaso sa korte at kinilala ang karapatan ng mga manggagawa sa ilalim ng batas paggawa. Bukod dito, napag-alaman din ang posibleng kakulangan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho kaya inirekomenda ang establishmento para sa inspeksyon. Ipinapakita ng kasong ito na may boses at proteksyon ng bawat manggagawa, anumang trabaho, anumang industriya. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani M. Reynoso ukol sa National Women's Month celebration ngayong taon. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWD Facebook page. Ito ang DWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. In Barangay Mahayahay, San Jose, Dinagat Islands, where fishing and farming sustain many, a unique livelihood weaves a new story. Binuhat, a Visayan word which means something crafted with hands and heart that uplifts not just one, but an entire community of women.
This is a weaver's dream. Bata pa ko, mauna niya ako nakita sa among community na mga nanay sa among lugar naghimog mga bags. Hantod nga namin niyo ko. Dahil katong nana ko'y anak, gusto na kaog additional income sa family, siya po dang ako ang gisugdan. Though weaving helped Cheryl earn, it was never steady. With no sure income, she stopped and searched for other ways to survive, still holding on to her dream. Ning balik ko og labandera nga sakit siya sa akong dughan kay kabalo ko pwede na ko silang biyano mag-abroad ko. Pero kabalo ko nga dili na ko sila madisiplina. So gipili na ko sila bandera tapos dili na ko ma-provide. Ang gusto na akong i-provide sa akong mga anak. Tung pwede nga dili na ko nila paagian, dapat dili na nila maagian. She returned to weaving and slowly crafting the name of Binuhat. But soon after, Super Typhoon Odette and the pandemic came, shattering everything she had started to rebuild. Islands rebuild houses that Typhoon Odette smashed to the ground last week. Ang provincial government ng Dinagat Island na hindi ito sasapat. 9 ang nadagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya lumampas na sa 6,000 ang COVID-19. Sugal gyud siya kaayo actually. Pandemic, di ba? So parang nisalom pag og maayo si Binuhat. Pagsalom ni Binuhat og maayo, tapos nag-audit na as in nagsugod jud siya. Dito na ko siya naramdaman nga start gud siya og maayo dayon balik sa tuon. Gituring na ko siya nga bata, napa siya sa 4 years old niya, which is niagi og tanan nga survival. Ang nakanindot lang siguro kay isip lang na ko nga every dili maplaster nga mga sitwasyon is a blessing in disguise. Dayon mo to nga naka-training po tapos na-programa ang DTI dito na ako nakita ang marketing jud ang kulang sa tua. Kana nga time na jud koy kana positive mindset. Inahinay mig nitikang sang na-invite ko actually. I am very much grateful kay Senator Lauren Ligarda kay na-mention gid niya ang Binuhat Arts and Crafts Trading Company from Dinagat Island. Bawat hamong hinaharap, tiyagat sipag, ang katapat. Mao to nakadaot og tawag sa Doli, Dinagat Island. Miss Lee, naana ang imong budget sa inyong probinsya. Raw materials worth 30,000 pesos. Napakalaking tulong po ng livelihood kasi dagdag po siya puhunan sa aking naumpisahan na pangkabuhayan sa aming community. Hindi lang po sa akin, lalong-lalo na po sa 15 regular women weavers. Tapos may tatay na din po kaming kasama. Maliban po doon sa mga estudyante, high school, college, and now meron na din po mga frontliners na mga elementary students. After all the hardships and with the support of national agencies, especially the Department of Labor and Employment, Binuhat has now crossed beyond the shores of Dinagat, reaching wider horizons. Lilipad at muling sisigaw, buhay may maraming pagsubok, ngunit di Akong panganay karon sa Loisa just graduating for nursing. Puhon, ihatag pa sa Ginoo ang pinakataas ana halin niya si April Joy. Bago lang nag-graduate og Bachelor in Secondary Education na magna cum laude and LPT na karon mo nang dili man siguro ingon ana kataas ang level sa amo ang status karon pero kaya nagsugod ko og 30,000 gipilo-pilo na gid siya sa Ginoo sa kanang kanindot sa amo ang nagian si Binuhat gyud ang nang-provide sa amo. Thank you for not giving up on us, for supporting our dreams, and for always being there with us.
Tas I wish sa Binuhat Arts and Craft na mulungtad pa siya. Daghan pa ming mga regular na weavers and ang among market mo broaden siya from local to internationally. Kini nga business is a sustainable dili lang para sa amo kundi para sa tanyang. What started as a livelihood for Cheryl and her family has now extended to her fellow weavers. From just weaving, she has become the main consolidator of plastic rattan bags in her community, empowering others along the way. Akong pangandoy, kabaloan ang Ginoo na dili lang dapat ako. I cannot define success kung ako lang. Dapat ako, ang akong community, siguro ingon ana ang ako ang definition si success. Ang among income dagko jud man para nako. Dito na jud hantod karon. Diha na jud mi nga ang income nako mo income ko og 10K or more pa. Kung baga lawas na lang jud ang uhunan. Nagpalit ko og motor ma'am nga siya ang maghulog sa ako instead nga maghulog siya sa kumpanya sa ako siya maghulog. Dili na kong balik sa Iris Tarpaulin kanang magpalita og computer kay ana na lang siya mag-layout sa balay ug kana pud ma'am katas pud taw na sa Binuhat na akong trabaho ma'am. Mga dako kay magpasalamat sa Binuhat ma'am kay dako kay siya tabang sa amo O jud kay gikatabang ang pag-wave. Kay dako kay tabang sa akong mga anak nga nag-eskwela pa sila. O balon kanang mga kung sa eskwelahan, mga bayronon, sa katong napakoy mga estudyante kay ni-graduate naman ako mga anak ma'am sa tabang po daning pag-wave. Ang mga programa sa gobyerno, labi na kanang doli, kanang maana jud ko nga ang inyong programa, hinaot na makita ninyo nga na siya ka-importante sa mga entrepreneur. Pinaagi niya, nakahatag siya employment sa mga kababaihan sa among komunidad. Hinaot pa unta nga padayon gihapon ang partnership sa local government unit pinaagi sa Public Employment Service Office ug Department of Labor and Employment aron daghan ta matabangan sa atong lungsod. The purpose of the DILIP program of the department tends to focus on two things: cooperation and commitment of individuals and opportunities in terms of uplifting their economic conditions. Since the onslaught of our Typhoon Odette coupled with the COVID-19, we have little opportunities for our entrepreneurs who has yet to overcome those double jeopardy situations. The Department of Labor and Employment in the province of Dinagat Island Field Office focus on those opportunities. Ang along income, kung hisgotan na to sa una nga na zero balance ko, makita na dyan sa community. From having nothing to proudly standing tall in the community, the growth is undeniable. What once started from a zero balance has now soared, with sales climbing from 97,833.33 pesos in 2022 to 293,963.70 pesos in 2023 and reaching 355,490.31 pesos in 2024. Makaana ko na hinaot na kabalo mo nga dili lang ako individual, ang community dyan namo. From humble beginnings to a thriving livelihood, her dedication and resilience have woven a path of hope and opportunity for herself and her community. Truly, this is what a weaver's dream is all about. Kini ang akong binuhat. Ang akong binuhat. Kini mo ni akong binuhat. Kini akong binuhat. Kini ang akong binuhat. Kini akong binuhat. Pao ni ang akong binuhat. Ang akong binuhat. Po kini ang akong binuhat. Og mo jud ni akong binuhat. Kini ang akong binuhat. Pao ni ang akong binuhat. Salamat Dole. Kini ang akong binuhat.
Nagbabalik po tayo sa ating programa, Dole sa AFP Radio. Ngayong Marso po ay pandaigdigang buwan ng kababaihan at tayo po sa Dole, sinimulan na po natin ang pakikisa sa selebrasyon na yan. Alamin po natin ang detalye ukol dito mula kay Bureau of Workers with Special Concerns Director Lailani M. Reynoso. Good morning, dear Lani. Good morning, dear Lani. Good morning. Welcome po sa Dole sa AFP Radio. Okay, magandang umaga po. Umpisahan na kagad natin yung ating discussion Yes. partner, Ma'am Lani. Tuwing buwan nga po ng Marso, nabanggit na natin kanina, ay aktibo pong nakikiisa ang Dole sa pandaigdigang pagdiriwang ng Women's Month. Pakibahagi po muli sa ating listeners and viewers, dear Lani, ano nga ba yung naging gabay natin para magkaroon po ng taunang pagdiriwang at ano rin po ba yung layunin nitong National Women's Month, dear Lani? Okay, so muli magandang umaga, Sir Tim and Ma'am Carla. So alam naman natin na tuwing buwan ng Marso, nakikisa ang Pilipinas sa pagdiriwang ng National Women's Month. So nagsimula ito nang itinalaga ang ika-8 ng Marso bilang International Women's Day. So kasunod nito, naglabas ang polisiya katulad ng Proclamation number 224 noong 1988 at Proclamation number 227 din ng parehong taon. Kasama na rin yung Republic Act 6949 noong 1990 na may layuning ideklara ang ika-8 ng Marso bilang National Women's Day at ang buwan ng Marso, buong buwan ng Marso bilang Women's Role in History Month. So, ang layunin ng National Women's Month ay kilalanin ang kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan. So, pinagdiriwang natin ito sa pamamagitan ng mga pagsasagawa ng iba't ibang mga programa, advokasya, kampanya at mga gawaing naglalayon upang pataasin ang kamalayan ng publiko tungkol sa karapatan ng mga kababaihan at palakasin din ang panawagan na buwagin ang maraming hadlang tungo sa pagkakapantay-pantay, sabihin, dapat merong pagkakapantay-pantay at saka gender equality ay ito dapat ang mangyari. Dear Lani, ngayon po bang taon, saan po ba nakasentro yung tema ng ating pagdiriwang at align din po ba to sa ASEAN, lalo na po na tayo po yung nangunguna ngayong sa ASEAN 2026, Dear Lani? Yes, okay. Simula ng 2023, hanggang 2028, so nakaangkla ang pagdiriwang ng National Women's Month sa campaign banner na We for Gender Equality and Inclusive Society. So yan yung ating talagang tema. So almost 6 years ang tema na nagawa. Pero ngayong taon, nakatuon ang National Women's Month sa temang Lead Like Babaylands, Pilipinas. So at dahil sa Pilipinas ang nangunguna, nabanggit mo naman na Ma'am Carla na tayo ngayon ang nangunguna sa ASEAN itong taong 2026, ang temang ito ay sang-ayon sa tema din ng ASEAN na Navigating Our Future Together. So nananawagan para sa patuloy na mga dialogue tungo sa pagkakaintindihan at matatag na ugnayan ng mga ASEAN member states. No, so nakaangkla din dito sa tema ng National Women's Month yung 4th ASEAN Women's Leaders Summit na tema na Shaping the Future of ASEAN, Women's Leadership in Advancing People's Empowerment, Regional Security, and Economic Prosperity. So inilalahad yung tema, di ba yung tema nga, Lead Like Babaylands, Pilipinas. So ano ba yung Babaylands? Kasi ano ba yung characteristics o ano nga ba yung ibig sabihin pagbabaylan? So alam naman natin, yung mga babaylans, ito yung mga respetadong mga pre-colonial, pre-shamans noon na mga community healers, mga namumuno sa mga komunidad, may mga sila parang spiritual mediums, mga wisdom keepers. So kung titingnan natin, pagbabaylans kasi sila yung women leaders. Yeah. So talagang isabihin mga Pilipino, mga Pilipina ay dapat patuloy pa rin maging women leaders at magkaroon ng pangangalaga lagi doon sa usapin ng pagmamalasakit sa komunidad. So angkop na angkop sa tema pa rin natin. Lead like the Babaylands, Pilipinas. So ang ganda nung tema natin, no? Parang saktong-sakto, Dear Lani, na gusto natin na i-empower yung ating mga kababaihan na kaya nilang mag-lead, kaya nilang maging women leaders dahil
parang nasa ano na natin to parang nasa dugo na, no, Dear Lani, dahil ang ating mga ninuno ay women leaders din at may mga babaylans din tayo dito sa Pilipinas. Maganda rin malaman, partner and Dear Lani, na hindi lang dito sa Pilipinas kinikilala yung kakayahan ng mga kababaihan, kundi sa mga karating nating rehiyon sa ASEAN. Sa ASEAN, yes. At since pinag-uusapan na natin tong Women's Month celebration, Dear Lani, ano po ba yung mga iba't ibang mga programa at serbisyong hinanda po ng DOLE at maaari pong asahan ng ating mga kamanggagawa at namumuhunan ngayong pagdiriwang natin ng Women's Month, Dear Lani? So, sa buong buwan ng Marso, sa buong buwan ng Marso, marami na talaga nakalatag yung Department of Labor and Employment, maging ating mga regional offices para paano i-celebrate o paano itong buwan ng Marso na ito ay mapaagting natin yung ating advokasya tungkol sa karapatan, sa importansya ng mga kababaihan. So sa ating tanggapan dito sa Central Office, kahapon, sinimulan natin sa ating flag raising ceremony na ipakilala o ilunsad yung ating guide on the use of gender fair and neutral language. So kahapon, nilabas na natin to. Ito yun, no? Pakita ko lang. Yes. So, itong manual na ito yung magiging basihan para sa ating mga kasamaan sa kagawaran kung paano natin isusulat sa pamamagitan ng pagsusulat, sa pagsasalita, pananalita, yung mga tamang dapat gamitin para gender sensitive tayo sa ating mga kababaihan. Yun yung guide na ito. Kasi minsan pag nagsusulat tayo, hindi natin alam, nakakasakit na pala tayo ng damdamin o nakakaano tayo sa mga sensitive mga words na hindi dapat ang term natin parang namamaliit ng mga kababaihan. So dito, ito yung neutral na pananalita o salita na maaari natin gawin o sa mga dokumento na dapat nating isulat. So aside from this, nagkaroon din tayo ng panunumpa ng ating mga officers sa buong DOLE to. Mayroon tayong officers ng MOVE. Ano yung MOVE? Ito yung Men Opposed to Bow Everywhere. So violence against women everywhere. So MOVE. So yung mga kalalakihan, nandyan sila para maging katuwang natin na mga laga, yung pagpoprotekta rin na sila ang talagang dapat nagpoprotekta sa mga kababaihan. So dito, ang mga kalalakihan, magpa-participate sila, pinapakita nila yung tamang pagtrato at pantay na pagtingin sa mga kababaihan. So yung dalawang major na ginawa natin kahapon. Doon naman sa mga darating pa na araw ng Marso, patuloy pa rin yung ating kagawaran sa mga sinasabi ko, learning sessions para sa karapatan ng mga kababaihan. Alam naman natin, marami ang karapatan. Sa general labor standards lang natin, yung tamang pasweldo, dapat ang mga kababaihan nakakatanggap din yan. Lahat ng mga benepisyo rin na dapat natatanggap ng ating mga kababaihan tulad ng yung mga leave. Maraming leave na credits na para sa mga babae. Yung maternity leave, yung solo parents leave, yung spousal leave, di po ba? At saka yung Magna Carta. Meron din tayong leave na para sa mga kababaihan natin, benepisyo para sa kanila. So ilan lang to sa mga gagawain. Then alam ko may mga pampering rin sa mga regions natin, yung parang one-day pampering session para sa mga babae. Mga pagod naman talaga yung mga kababaihan sa paghirap naman nun, di ba? Nagtatrabaho na minsan bilang manggagawa, pag uwi mo pa sa bahay, nangangalaga pa rin. So parang may mga ganitong mga aktibidades din. Nabanggit po ninyo, Dear Lani, na kahapon nga po kasama rin ako doon, partners. Yes. Bilang isa sa mga officer ng MOVE. Para lang po sa kaalaman ng ating listeners and viewers, ano po ba yung konsepto nitong MOVE at paano po ba nito matutulungan yung ating mga advokasya at para matugunan din po yung karahasan na nararanasan po ng mga kababaihan sa mga workplaces, direct. So, yung Men Opposed to Violence Against Women Everywhere, kaya MOVE, ay isang national advocacy movement na itinatag ng Philippine Commission on Women noong 2006 pa ito upang palakasin ang pakikipag-ugnayan ng mga kalalakihan sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno, ng pamahalaan, mga non-government organizations, pribadong sektor at akademya upang sumali sa kampanya
nawakasan ang violence against women o BAW sa ating bansa. So sa pamamagitan ng MOVE, maaaring buksan ang usapin sa partisipasyon ng mga kalalakihan, diba? Tungkol sa gender equality. So dito rin nakaangkla yung idea na parehong lalaki at babae ay nakararanas na hindi pantay na pagtingin at pagtrato dahil sa talagang norms, values, or roles and responsibilities. So dito sa MOVE, pinalalakas nito ang pakikipag-ugnayan sa lahat upang wakasan ang kahit anong uri ng forma o anyo ng karahasan. So ito yung MOVE. So Kaya talagang, yes po, ine-enjoy natin yung ating mga kalalakihan na mag-move, gumalaw. Oh, yes. Tama ka Para dyan, Carla. wakasan. Gumalaw. Oh. Wag lang manahimik. Yun to wag manahimik kasi minsan may mga kalalakihan, hindi ko naman po nila lahat na nakikita ng ganitong karahasan, hindi pa sila nagsasalita, hindi pa sila gumagawa ng action. Kaya move, kumilos tayo kasi dapat sila talaga yung kahit dito sa atin sa Pilipinas, tayo mga kababaihan, kaya na naman natin protektahan yung sarili natin kasi mas sabi mo nga kanina, Miss Carla, empowered tayo. Pero yung mga kalalakihan, nandiyan pa rin sila para lalo pang magprotekta sa ating mga kababaihan. Sa pag-move nga, no, partner, dear Lani, kailangan rin maging partners kami. Oo. Yes. Nag-advocate na itong gender equality. Dahil community, parang whole of community approach, hindi lang isang sektor yung dapat na gumagalaw o nag-move, dapat talaga lahat tayo para ma-achieve natin yung ating gender equality. Tama si Sir Tim dyan yung partners, dapat equal nga kaya equal Yes, Since partners tayo, babae at lalaki, magkatuwang tayo, magka-partner tayo. Walang mataas, walang balanse at pantay tayo sa lahat ng usapin kung titingnan natin para walang nagiging problema, di ba? Yes, opo. Ayan, dear Lani, nabanggit nyo rin po kanina na kasama po sa advokasya natin yung pagbibigay natin ng impormasyon kung ano ba yung mga karapatan ng ating mga kababaihang manggagawa. Hinggil naman po dyan, pakibahagi naman po sa ating mga listeners, pati na rin sa ating viewers, ano-ano po ba yung mga batas na nangangalaga at nagbibigay po ng proteksyon sa ating mga women workers naman, dear Lani? Sige, madalas naman din ito nababanggit, pero siyempre minsan talagang dapat paulit-ulit natin nababanggit ito para sa mga kababaihan. At sa ganon, alam nila na ito pala yung aming mga karapatan. So sa kasalukuyan, iba't ibang mga garantiya ang naglalayong mga laga at magbigay ng proteksyon sa mga kababaihang manggagawa sa ilalim ng iba't ibang mga umiiral na batas. So ilan sa mga ito, yung batas na nagbibigay, binanggit ko kanina, leave benefits sa mga kababaihan dulot ng kanilang pangangailangan. So katulad ng special leave benefit para sa mga kababaihang sumailalim sa operasyon dahil sa gynecological disorder. So ito, kasi 2 months ito Kunya na-opera yung kababaihan dahil sa yung tinanggal ang kanilang matris. So anything related sa gynecological disorder, tapos natingnan sila na isang competent gynecologist. So sasabihin sa kanila, ito yung talagang kailangan nilang period para sila ay gumaling, para mapapagaling yung kanilang pagkakaano nila sa surgery na ito. So meron din tayong mga expanded maternity leave. Nakakatuwa nga kayo, 105 na ang maternity leave. Noong araw na nanganak ako, hindi ko nasasabihin, baka malaman pa yung aking edad. 60 days lang noon. Pero ngayon, 105. So sa 105 na ito, more or less yung bata, pag iwanan natin yung ating anak, medyo malaki-laki na, di ba? Tsaka yung breastfeeding talaga na kailangan nila na ipoprovide ng nanay, di ba? Yun. Kaya siguro ito yung rason kung bakit extended na talaga siya, 105. Meron din tayong VAUSI leave, yung Violence Against Women and Children leave na magagamit ng babae. Ayaw natin to. Ito yung leave na dapat hindi nagagamit ng babae sa totoo lang. Kasi kaya ito nagagamit ng babae yung leave na to kapag siya ay sinaktan, na-expose siya sa karahasan. So ito talaga dapat hindi nagagamit. Pero meron pa rin talagang nilagay na leave na 10 days na magagamit ng babae, ng kababaihan na nakaranas ng ganitong hindi magandang experience na makapag-file siya ng mga protection order o maka-attend siya sa mga paglilitis o mga kaso na sinampa niya dahil siya ay nasakta na sa isang hindi magandang experience ng karahasan.
So ito yung mga ilan lang sa mga leave na sinasabi. Meron din tayong yung batas na Safe Space Act, tsaka yung mga anti-sexual harassment na ito'y laging pinapaalam natin para alam ng mga kababaihan. Kasi dito sa Safe Space Act, hindi lang naman to sa mga babae, pati din sa mga kalalakihan, tsaka yung anti-sexual harassment, alam nila na dapat sila ay mabigyan ng tamang proteksyon kung saan sila dapat magsumbong kung nakaka-experience sila ng ganitong mga experience na hindi maayos. No? And then, isa pa yung kasama rin yan yung pagkakaratipika natin ng bansa sa ILO Convention 190. So nalaglalayong maprotekta ng lahat ng uri ng manggagawa sa kahit anumang sektor alaban sa violence and harassment sa mundo ng paggawa. So ito lang yung ilan lang to sa mga pwede natin maibahagi na magpoproteksyon sa ating mga kababaihang manggagawa. Ganda ng mga batas natin. No? Yes, At mga benepisyo maaaring ma-avail. Pero may isa ng leave na nabanggit si Dirlani. Sana hindi na-avail. Yes, yung vowsy leave. Oo. Dear Lani, no, na nandyan siya. Kasi hindi naman po natin talaga maiiwasan na meron pa rin na mga tayo nababalitaan ng mga ganung cases. So meron pong leave para po matulungan kayo na pwede nyo pong gamitin pag kayo po ay kunyari magsasampa ng kaso or a-attend sa mga pagdinig. Ayan, so pwede nyo pong gamitan yan. At maganda din yung na-share ni Dear Lanis, hindi ko alam kung alam to ng maraming kababaihan. Yung parang special leave for gynecological na mga condition or concerns, di ba? 2 months pala ito. So talagang para ma-fully heal yung mga kababaihan natin na mag-a-avail niyan. So, sabi mga leave ito na may pay, may bayad po. Yes, with pay. Ayan, napakagandang nasabi niyo yan, Dear Lani. With pay po yung mga leave na yan. At isa nga sa mga nabanggit din ni Dear Lani is yung pag-ratify ng ILO 190. Sino naman po, Dear Lani, yung maaaring makinabang mula dito sa C190 at ano rin po ba yung mga mahalagang probisyon na makakatulong po para mailayo o maiiwas natin yung ating mga women workers mula po sa abuse sa kanilang mga workplaces, Dear Lani? So, nabanggit ko nga kanina, mahalaga yung pagkakaratipika ng ILO Convention 190 dahil nagbibigay ito ng hudyat sa pagiging seryoso ng ating bansa upang wakasan ang lahat ng uri ng karahasan at pandiligali sa mundo ng paggawa. So dito nakapaloob din yung iba't ibang garantiya na magbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa laban sa violence and harassment. So lahat ng manggagawa na sa formal o informal man ng sektor ay maaaring makinabang sa konbensyon na ito. Hindi rin tinitingnan ang klasifikasyon o katayuan sa trabaho. So saklaw din ito yung mga job applicants, volunteers, interns, apprentice, mga manggagawang na-terminate sa trabaho. So saklaw din ng konbensyong ito yung mundo ng paggawa at lahat ng posibleng lugar ng paggawa. So for context or based on the said convention, dinidefine kasi nito yung violence and harassment as a range, sabi nga, as a range of unacceptable behaviors and practices and threats thereof, whether a single occurrence o minsan lang or repeatedly na ginagawa na nagresulta sa physical, psychological, sexual, economic harm, including gender-based violence and harassment sa mga tao, sa mga manggagawa, maging sabi ko nga sa formal o informal na sektor. Kaya maganda ito na alam yung itong C190 na ito. Magandang malaman, regardless po ito, Dear Lani, ng employment status ng isang babae. Opo. Basta nasa mundo ng paggawa, regardless ng status ng iyong employment. Pati po job applicant, no, Dear Lani, kasama dito sa convention na to, protektado ng convention na to. At isa rin po sa nabanggit nyo is yung hindi lang siya, Dear Lani, dun sa mga formal na workplaces. Pati dun sa mga iba't ibang uri ng mga workplaces kasi alam natin meron na tayong mga manggagawa working from home, working online. Tama. Yung mga work from home, tama. So yung mga violence and harassment na nararanasan sa mga ganitong mga makabagong mga workplaces kasama din sa pinoprotektahan nitong convention po na ito.
Dear Lani, pagdating naman po sa mga ginagawa ng kagawaran, paano po ba natin tinutugunan yung mga nabanggit po ninyo na mga iba't ibang issues na kinakaharap po ng ating mga kababaihang manggagawa? Paano din po ba natin sinisiguro na kabahagi sila ng ating mga iba't ibang programa at serbisyo, Dear Lani? Okay, so yung mga umiiral na batas sa kasalukuyan at paano natin tinutugunan yung mga issue natin ang kinakaharap ng mga kababaihang manggagawa, may mga mekanismo naman tayong pinapatupad sa kagawaran. So meron tayong yung mga labor inspections natin, di ba? Alam naman natin na bibisita ng ating mga inspector, mga private establishment na merong mga workers na 10 workers pataas, di ba, nabibisita yan. So regular na pagbisita natin yung ginagawa para ma-record kung may mga ganitong uri ng mga issues and concern. Meron din tayong pagtanggap ng mga reklamo sa ating mga manggagawa. So nakakapagreklamo sila sa Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng ating Single Entry Approach o SENA. So may mga shadow tayo na siyang patuloy natatanggap kung may mga complaint at papaliwanag kung paano ito masosolusyonan. Tapos patuloy pa rin yung ating mga advokasya sa mga karapatan ng kababaihan kasi meron tayong labor, education seminars, di ba? Ito, minsan iniimbitahan tayo, minsan naman meron tayo talagang ginagawa, regular na ginagawa na tayo mismo ang nag-iimbita sa mga manggagawa para mapakinggan nila. And then may mga online na rin tayong webinars. Dito pa lang nalalaman na talaga ng mga manggagawa, ano yung mga karapatan nila. So hindi pwedeng hindi nila ito malalaman kasi kung hindi ka physically makapunta at umattend, yung mga online natin nandyan. Tapos kayo sa IPS, di ba, mayat maya nagpapakita kayo ng ating mga ano yung mga dapat na parang may question and answer, ano yung dapat gawain, tamang solusyon na isinasagawa o maaaring gawain. Tapos meron pa tayong hotline din, di ba, yung 1349, nandiyan sila para kung may mga complaint. Isa pa rin sa aktibo natin na ginagawa sa DOLE, yung social dialogue and tripartism. Ito yung mga Industrial Tripartite Council, mga regional and Provincial Tripartite Council na pinapatawag at national. May national talaga tayo National Tripartite Industrial Peace Council na talagang andyan dyan ang government, private, and workers representative para talakayin ang mga dapat na talakayin para lalo pang maging maayos ang paggawa. Harmonious sa work environment, harmonious sa industrial relationship ng manggagawa at mga namumuhunan. So ito yon, nandiyan dyan lahat yan at marami pa tayong mga programang sinasagawa para lalo natin higit na ma-reach out ang mga kababaihang manggagawa at maging yung mga kalalakihan. Talagang komprehensibo yung mga mga servisyo natin para masiguro na mabibigyan natin ng pansin yung kapakanan at proteksyon ng ating Pilipinas. May mga actual activities talaga na seminars, learning sessions, ganyan. At may online na rin, di ba? Face-to-face, online. At syempre yung advocacy natin, nabanggit nga ni Dirlani, yung mga sa social media. Kaya dapat talaga po, i-follow nyo na po ang DOLE official Facebook page. At syempre yung sa Bureau of Workers with Special Concerns. Yes. May Facebook page din po kayo, Dirlani, hindi po Yes, opo. Meron din naman po para, lalo pa, ito kasi yung isa din sa maya napapanood, nababasa o ano. Yes. Kung sakali naman po, Dear Lani, may mga katanungan po yung ating mga listeners and viewers sa mga programa ng BWSC o nais po nilang makibahagi sa mga activities pong hinanda ng DOLE para sa pagdiriwang ngayong taon ng Women's Month, paano at saan po ba sila maaaring pumunta o tumawag, Dear Lani? So kung may mga katanungan po ang ating mga tagapakinig at mga tagapanood tungkol sa kanilang trabaho, maaari silang tumungo sa pinakamalapit po na tanggapan ng aming kagawaran ng Department of Labor and Employment sa aming mga probinsya. May mga provincial offices po kami, regional offices. O tumawag din po, nabanggit ko kanina sa aming DOLE hotline 1349. At bukas din po ang aming Bureau of Workers with Special Concerns sa inyong mga katanungan. So tumawag lamang po kayo sa numerong 8527-3000 local 319. Yan po, pwede po nyo kami diyang makontak at kung may mga katanungan po kayo. Handa po at willing po kami tumugon at tumulong sa lahat. Ayan.
Director, sa pagkakataon po na ito, mensahe na lang po and paanyaya na rin po sa ating mga listeners at viewers na makilahok po sa ating mga programang inihanda for the National Women's Month celebration ngayong taon. Dear Lani. Sige, so muli po, binabati ko po ang lahat ng ating mga tagapakinig, nanonood po ngayon sa isang makabuluhang buwan ng mga kababaihan. So naway maging makabuluhan po ang buwang ito at maiparating natin ang mensahe ng pagkakapantay-pantay at hindi natatapos sa mga gawain tuwing Marso. Itong Marso po ay pagbibigay lang, pagpaigting lang para mas lalo pang natin malaman, ma-advocate yung mga dapat na karapatan o binibigay natin sa mga kababaihan. Pero hindi po matatapos na pagtapos na yung Marso, wala na po. So muli po, tayo po lahat ay pantay-pantay, tayo po lahat ay dapat nag-work para sa kauunlad ng bawat buhay ng mamamayan. So hindi naman necessary dahil lang sa babae, pero babae at lalaki man, kung tayo po ay magtutulong-tulong para mapaunlad yung ating mga kabuhayan, dapat po natin yung gawin. So muli, maraming salamat Sir Tim and Ma'am Carla sa pagbibigay sa amin ng opportunity na ma-share po ang mga programa ng Bureau of Workers with Special Concerns. At sobra po ang aming pasasalamat at sa lahat po ang aming pagbati uli. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dear Lani, sa inyong oras at panahon. I'm sure, alam po namin talaga na very busy kayo, pero nandito pa rin po kayo nakasama sa atin para ibahagi sa ating mga kababaihang manggagawa o sa lahat na rin yung ating selebrasyon at yung paggunita natin ng Women's Month ngayong taon. Again, thank you very much, dear Lani. Stay safe po. Oo, kayo din. Ingat lagi. Ingat po tayo. Salamat po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, Bureau of Workers with Special Concerns Director Lailani M. Reynos. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa BWSC sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website. Pumunta lamang kayo sa bwsc.dole.gov.ph. Ang address po ng tanggapan na yan ay nakalagay din po sa kanilang website. Yes, at sinabi nga ni Dear Lani kanina, share na rin natin, 8527-3000, local 319. Yan, kung gusto niya po makipag-ugnayan sa Bureau of Workers with Special Concerns. At syempre, para sa iba pang labor-related na tanong, o kung may nais pa kayong malaman o di kaya ireklamo, syempre bukas din po ang ating hotline, Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Bukod po sa pagtawag, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Mag-follow na rin po kayo sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para naman po lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. I-type nyo lamang po at dolegov_ph. At syempre kami rin po mga kamagagaway nasa Viber. Hanapin nyo lang po ang aming community channel, #Serbisyong Dole. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong programa ng Dole ang ating tatalakayin dito sa programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Ladel. At ako naman po, Carla Malabanan, tutok lang po ulit sa aming susunod na episode para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:53 ng umaga.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP.